Usap-usapan ngayon sa social media ang hiwalayan nila Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Sa kanyang programang Christy Per Minute nagbigay ng opinyon ang batikang showbiz reporter at columnist na si Christy Permin sa naging ugat ng paghiwalay ng young couple. May ilan pa ngang netizens na isinasangkot na naman ang pangalan ni Andrea Brillantes na agad namang pinabulaanan ni Christy. Narito ang kanyang pahayag. Ano yung issue? Nagsasalimbayan ng mga kwento ngayon tungkol sa breakup ni Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Ano ang kwento, Romel Chica? Bakit daw nagkahiwalay? Naku, eto na nga, nanay. Kasi nga daw ito si Kailin, magmula daw nung pumasok daw itong co-host ng bagong co-host ng It Bulaga ng tape, ay doon nagsimula ang mga bagay-bagay na pinagselosan na. At nagsimula ng magselos ng kung anik-anik ito si Kailin Alcantara. At ano daw, hinahawa ang kwento, syempre, hinahawakan daw sa leeg si Mavi. Na hindi naman maganda. Insecure daw at saka selosang masyado itong si Kailin. Eh bakit pa naman siya magseselos kung talagang alam niya naman na mahal siya ni Mavi? Ano ang dahilan? Para naman siya ma-insecure. Di ba? Oh. Correct. At kasi nga, parang nakikita daw kasi ni Kailin na yung closeness daw nung kambal ni Mavi na si Cassie. Doon kasi parang lumalabas daw sila together kasama si Darren, si Cassie, tapos yung isang si Dasuri at saka si Mavi. Doon parang nagseselos na. Ano naman ang masama doon? O kung hindi siya kasama, kung gusto siyang makasama nung tatlo, o nung apat, dapat nandun siya. Eh bakit hindi siya nasasama? Ibig sabihin, ayaw sa kanya. Di ba? Para namang ano yan. Ito nga sabi nga ni Juris. Oo. Ito ang sabi niya. Nako, Mariosep. Ang dami na nagte-text. Grabe. May pagkanega ang dating nito si Kailin Alcantara. Nasimula nito doon sa mga roles niya, no? Yung mga sa serye-serye. Kontrabida kasi ito eh. Kaya ayan, kumapit na-imbibe na. Di ba? Ang sabi, nako, teka muna ha, nawawala. Nako, ang dami-dami pumapasok. Juris, ang iyong mga mensahe. Okay, natatakpan. Ayun. Saan kaya nanggagaling ang pagiging sobrang insecure at selosa ng isang Kailin Alcantara na maganda naman, talented at mukhang matalino? Sabi nga nung kanta, nasa iyo na ang lahat. Ay parang si Daniel Padilla to, di ba? Nasa iyo na ang lahat. Okay. Yun nga, nasa iyo na ang lahat. Bakit ganito pa rin na nangyari, di ba? Alam mo talaga rin, dapat hindi tayo talaga bumabase talaga sa maganda, magaling. Kung sino pa nga yung mga sinasabi nating perfecto, yung unang may tinatagong mga kulangan eh. Ayan diba? Okay, sana kung ba very light lang ang pagiging insecure at pagsiselos. Kaso lahat talaga ng sobra ay nakasasama na. Lalo na sa isang relasyon. Naku, napakatama dito ni Juris Dr. Channel. Ano mang sobra, ay nako, masama na talaga. Lason na yan, lason na. Ito sabi ni Boycie, kontrabida kasi ang face value niya. Hindi magandang bida, mataray ang dating niya. Sabi ko nga sa iyo di ba Boycie, naunahan to eh. Naunahan nung, yung dating niya kasi, di ba parang kontrabida talaga. Ang kontrabida talaga. Kaya ayun, na-imbibe, pati doon sa imahe niya, na didikit tuloy ngayon. Deserve ni Kailin ma-insecure kasi ayaw din naman sa kanya ng family ni Mavi. Ayusin kasi ugali niya. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Alam mo, nakatutok sa atin si Ching mula noon hanggang ngayon. Alam mo yan. Hello po. Thank you sa inyo ni John. Tita Julie, mabait yang si Kailin Alcantara at marespeto ang batang yan. Sabi ni Tita Julie Parase, pakinggan din natin yung ganitong mga komento. Dahil mas kilala siguro nila si Kailin. Pero Tita Julie, ba't ngayon ka lang nag-text? Absent ka kanina sa pagpapalitan natin ng text tayo mga CFMers. Kala mo, hindi ko napansin yun ha. Dapat lang ma-insecure siya dahil mas maganda ang face ni Mavi kesa sa kanya. Sabi ni Boycie. Uy, wag namang ganyan. Wag namang ganyan.
natawa lang ako, may old kwento kasi tungkol dito kay Kailin. Merong mga reporters na nag-iimbita sa kanya dati, na parang, nagmaldita to itong batang ito talagang tumatak yun, kumalat ng kumalat ang issue. Hindi na niya ngayon maligtasan yung kwento na yon, di ba? Totoo. Yun. At saka pag, alam mo yan, pagka nagsushow yan sa mga probinsya, dala-dala niya talaga yung mga fans niya. Supportive ang mga fans niya. Meron silang mga ilaw-ilaw. We love you, Kailin. I love you, idol. May mga ilaw. Ganon May hakot naman pala. Oo, nagpupunta. Hindi ko alam kung talaga hinahakot niya o nagpupunta talaga ng sadya. Ibig sabihin, maganda ang fan base, di ba? Sumusuporta sa kanya. Ganon. May tawag sa kanila, ano nga yung bulaklak na pag alas 3 na lululuoy, yumuyuko, sunflower! Ay, Diyos ko, ano pa naman yun, di ba? Malungkot daw yung bulaklak na yun kasi yumuyuko, di ba? Oo. Ayaw nila ng yumuyuko. Pagka ang painting, pag nakikita nila sunflower, hindi nila masyadong gusto. Maliban na lang kung talagang paborito nila ang sunflower seeds. Kasi may kasabihan ng mga Chino dyan di ba? Pagdating ng hapon, yumuyuko. Oo, yun yun. Ay, nako. Nay, ika nga nila, impyerno daw po ang bahay pag ang partner mo ay selosa at insecure. Malas po sa buhay, pihado, para away lagi. Kasi bad vibes, sabi ni Dan Clavesillas. Base na rin po sa karanasan niya. Nako! Dan Clavesillas, base daw sa karanasan. Ayun na. Nako, nakakaloka. Yun talaga, may kwento tungkol dyan. May kwento tungkol dito sa babaitang ite. No? Talagang, di ba nga? Pero may kwento nga yun na mainggitin sa mga nakikita niyang magaganda, di ba? Oo. Meron ganun talaga. Nako, hindi ko babasahin itong text ni Paulo Ubalde. Gusto kong panindigan na nanggaling ka pa ng Bethlehem at saka ng ayoko talaga, hindi ko babasahin. Nakakaawa naman si Kailin sa text mo. Okay. May attendance sheet ka po ba, Nay? Sabi ni Marichu Permason Espiritu, anak, ganyan ko kayo kabantay. Alam ko kung sino yung hindi sumasagot. Yan, totoo yan. Nanay, hindi po kaya nakikiuso lang sila sa mga hiwalayan issues para kumabog naman ang Itbulaga ng tape? Haha, at hindi kaya nag-break sila dahil kay Andrea na naman. Uy, wating-wating ng London, -1 sa inyo, napakaginaw. Grabe, pero mainit na mainit ang pakiramdam mo ngayon. Anak, hindi naman magkakilala yata o magkaibigan man lang o magka-close si Mavi at saka si Blight. Hindi naman totoo yun. Oo. Totoo ba? Please don't mention my name. Nay, totoo ba na hala, totoo ba ito? Totoo ba na ma-Elia daw ang girl? Hala, hindi ko po pwedeng banggitin ang kanyang pangalan. Hayaan mo, may pagtatanungan kami niyan sa Sabado. Sa totoo lang, sigurado kumpleto pa ang aming kwento, di ba? Sa totoo lang, kakaloka. Grabe naman yun. Eto, hindi na matiis ni Mavi si Kailin, nasasakal na siya. Kaya si Mavi ang kumalas. Oh, please don't mention my name. Please. Oo naman, hindi naman namin talaga inilalabas ang source namin. O, kita mo, ayan po ang kumpirmado mula sa isang source na talagang kapani-paniwala at hindi po kami sinusunog. Si Mavi po ang humiwalay kay Kailin Alcantara dahil hindi na raw niya matiis ang pagiging selosa. Yun. Oo. Nay, hindi po kaya nakikiuso po ang mga bagets para maging relevant. Walang pansin sa kanila, Nay, ni hindi po sila matunog. Di nagtagumpay po sila, napansin na sila sa wakas. Aba, may puhunan si Mavi at si Cassie.